Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, magandang araw sa lahat ng masugid na tagapakinig ng Dear MOR. Ako nga po pala si Victor, isang warehouse manager at isang solo parent. Matagal na pong yumao ang aking asawang si Imelda at naiwan akong mag-isa para mag-alaga sa unika iha naming si Hana. Sa lahat ng nakasubaybay, gusto ko po sanang sabihin sa inyo na mabuting bata itong si Hana. Wala akong masabi kundi napakaswerte ko na meron akong anak na katulad ni Hana. Tutok sa pag-aaral ang anak ko, mga kamarkada. Ginawa kong lahat para mabigay ang lahat ng pangangailangan niya sa buhay. Aaminin ko na may taon na talagang kulang na kulang kami sa pera. Kaya nga masakit sa loob ko noong pinatigil ko ng isang semester sa kolehiyo itong si Hana. Sadyang kapos na kapos lang kami sa kwarta noon. Mabuti na lang talaga nakabawi kami at makalipas nga ang semester, nakabalik na sa kolehiyo ang anak ko. Pwede na siguro itong luncheon meat na ito. Teka, nasa na ba yung plato? O, yan. Masarap pa. Oy, tama-tama. Katatapos ko lang magluto ng umagahan. Maglagay ka na nga ng plato sa mesa at nang makakain na tayo. Sige pa. Nakapag-init ka na ba ng tubig? Tubig? Ay, naku, hindi pa nga anak eh. Makikisuyo nga para makapagkape na rin tayo. Sige po. Hana, nak. Yes pa. Nabili mo ba lahat ng kailangan mo sa school? Ilang linggo na lang magbabalik eskwela ka na. Konti na lang ang kulang ko pa. Balak namin ni Francine na mag-mall this weekend para mamili ng gamit. Ganun ba? Papadalas-dalas ang lakad yun ni Francine, Kayo ba, Pa naman walang ganun. Walang anything between me and Francine. Patalaga, Tatanong lang naman, anak. Pansin ko lang kasi ang dalas niyong lumakad na magkasama. Relax pa. Magkaibigan lang kami, promise. Sige. Okay, basta pag may update, huwag mo kalimutang sabihan ng papa, ha? Papa talaga, Tama na nga yan, kain na tayo. Sige. Teka, may balik ko lang sa usapan natin. Di ba may mga kulang ka pang gamit? May pera ka pa ba? Meron pa naman kahit papano pa. Though baka need ko ng extra para dun sa drafting table. Ganun ba? O sige. Ako nang bahala. Sweldo naman sa Biyernes Aabutan kita. Thank you pa. Sabi din naman ni Tita Bea, bibigyan niya ako ng allowance. O ganun ba? Di mainam naman pala. Huwag mong kakalimutan magpasalamat, ha? Yes pa. Basta sa Biyernes, bibigyan pa rin kita. Promise yan. Thank you pa. Welcome. Sige na, maupo ka na at kumain na tayo. Masarap kumain kapag mainit pa ang ulam. Tara. Itong mga nasa kaliwa, doon to sa truck ni Sunny, ha? Tapos yung mga nasa kanan, doon naman sa truck ni Charlie. Ayusin yung paglilipat doon sa loob para walang masabi sa atin ng management. Naintindihan? Yes, sir. Opo, sir. Sir, copy Konti na lang makakauwi na rin. Victor! Charlie, malapit na kami matapos dito. Konti na lang at makakalarga ka na. Ayos, mukhang maaga rin ako makakatapos nito. Sana nga. Ayoko na rin kasi talagang maulit yung nangyari nung nakaraang buwan Sobrang dami nating ginawa. Halos hindi na tayo nakauwi. Oo nga may iba pala ako. Pinapatawag ka pala ni boss. Importanteng sasabihin daw sa'yo. Ganun ba? Ay, tuloy nyo lang to, ha. Siguraduhin nyo maayos ang lahat. Pupunta lang ako kay Boss Manny. Sige lang, sir. Sige lang Okay po. po. Okay lang. Kami bahala dito. Paano? May iwan muna kita, Charlie, ha? Sige lang. Ako na muna magbabantay dito habang kausap mo si bossing. Salamat. Sige. Boss Manny? Victor, pasok ka. Thank you, ma'am. Gusto niyo daw po ako makausap? Oo Huwag kang mag-alala. Good news naman tong ibabalita ko sa'yo Sige po. Ano po ba yan, ma'am? Dederechohin na kita, Victor, ha?
Ikaw ang pinakamatagal kong empleyado dito sa maliit na kumpanya natin. Yes, ma'am. Mga siguro 20 years na rin. Sa lahat ng mga nagtrabaho dito ikaw lang talaga yung masasabi kong pinagkakatiwalaan ko. Hindi biro yun, Victor, ah. Alam mo naman sa linya ng trabaho natin talamak kang sabihin na nating pagdukot ng mga gamit-gamit. Never mo naman akong binigo. Yes, ma'am. At dahil nga dito, gusto kong sabihin na simula sa susunod na sahod may dagdag sweldo ka na, ha? Talaga po? Oo, deserve mo naman yan. Pasensya na rin at ngayon lang dumating yung taas ng sahod mo. Naku, walang problema yan, ma'am. Malaking tulong yan. Maraming salamat po. Walang anuman. Alam ko ring papasok na sa kolehiyo ang dalaga mo, hindi ba? Opo, ma'am. Ay naway makatulong kahit konti itong taas ng sahod mo. Yes, ma'am. Maraming salamat po ulit. O siya, sige na. Bumalik ka na sa warehouse. Alam kong may hinahabol kayo ngayong araw. Sige po, maraming salamat po ulit. Ay, salamat po, Panginoon ko. Teka, matawagan nga si Hana. Hello, Nak? Hi pa, napatawag ka. May gagawin ka ba mamayang gabi? Mamayang gabi? Wala naman pa. Tama-tama. Huwag ka na magsaing, ha? Punta ka sa paborito nating kainan. Mga alas 7, okay? Aba, manlilibre ka pa? Anong meron? Wala lang. Basta doon na tayo magkita, ha? Sige po. Nak. Yes pa. Love you, Nak. Love you to pa. Pa! Dito pa! Pasensya ka na, anak. Medyo na-late ako. Okay lang pa. Naka-order ka na ba? Yes pa, isa lang naman yung in-order natin dito Ganun ba? Teka, bakit parang sobra ata itong in-order mo? Ano kasi pa pupunta kasi si Francine. Ganun ba? Sorry pa, hindi ko nasabi agad. Pwede ko naman siyang i-message na wag nang pumunta. Ay naku, yan ang wag na wag mong gagawin. Kabait-bait ng batang yun tapos pauuwiin mo lang. Sige na, hintayin na natin. Thank you pa. Sigurado ka bang sapat na tong in-order mo? Umorder ka pa kaya? Okay na yun pa. Pa? Bakit nga pala tayo biglang kumain sa labas? May okasyon ba? Wala naman. Gusto ko lang na kumain tayo sa labas, gano'n. Tsaka, tinaasan kasi ng bossing ko yung sweldo ko Kaya naisip ko, dapat mag-celebrate tayo. OMG! Seryoso pa? Congrats! Salamat. Anak, huwag kang mag-alala, ha? Bilin mo lahat ng gusto mo at mga kailangan mo sa eskwela. Sagot na ni Papa yan. Thank you, pa! Love you! Love you, anak. Paano? Hintayin ba natin si Francine o simulan na natin kumain? Sige na pa, kumain ka na. Malapit na rin naman si Francine. Sige, okay. Kaligayahan ng isang magulang na makitang nakangiti at puno ng saya ang anak nila. Kaya nga nung binalita ako kay Hana na mabibili na niya lahat ng kailangan niya sa school, talagang iba ang galak na nadama niya. Tuwang-tuwa din ako kasi matagal-tagal ko na rin hindi nakitang buong-buo ang saya ng anak ko. Mga kamorkada, hindi ko naman inasahan na may makikita pala akong isang pangyayari na talagang yayanig sa buhay naming mag-ama. Isang bagay na susubok sa aming pagiging mag-ama. Balita ako may in-schedule na company outing tong si Boss Manny Narinig mo na ba yun? Talaga ba? Parang ngayon ko lang narinig yan Usap-usapan sa warehouse yun Balita kasi ng mga pahinante natin malaki daw ang kinita ng kumpanya. Kilala mo naman si Boss Manny. Galante. Totoo ba? Tingin ko naman. Napansin ko rin kasi na dumami ang mga schedule natin noong nakaraan. Sa bagay. Saka nabalitaan ko rin na tinaasan ka daw ng sahod ni Boss.
Kung nagawa niya yun, malamang kayang-kaya niya yung pa-outing. Oo, pero hindi naman kalakihan. Tama lang para sa amin ng anak ko. Oo nga pala, papasok na sa kolehiyo yung anak mo ulit, di ba? Oo, nahinto ng isang sem pero buti nakabawi ka agad. Kitang-kita mo talaga na excited siya makabalik sa kolehiyo. Mabuti naman kung ganun. Di ba nga, sabi nila, nagpapala ang mga tao mabubuti. Sigurado naman ako mabuting tao ka, Victor, kaya sigurado akong pagpapalain ka. Magdilang anghel ka sana. Alam mo pre, ang sakit sa kalooban nung pinatigil ko ng isang sentong si Hana. Gusto ko lang talaga na mapabuti ang buhay niya. Ay, huwag mo na masyadong isipin. Ang importante nakabawi na. Papasok na siya ulit at dahil yan sa pagtsatsaga mo. Salamat pare. Wala nga naman. O paano, dito na ako. Makita na lang tayo pag nakabalik na ako sa biyaya. Sige pre, ingat ka ha. Ay, sa wakas, nakauwi na rin. Grabe ang traffic ngayong araw. Teka, bukas ng ilaw sa bahay Maaga siguro nakauwi tong si Hana. Aba, mukhang nakasaing na rin tong si Hana. Nasaan na ba tong batang to? Masilip ka sa kwarto niya. Hana? Pa! Isang gamit doon! Ano ba? Teka, ilalabas na ako! Pa! Ito na! Oh, Diyos ko. Oh, Diyos ko, Victor. Idaan mo muna sa kape nakita mo, Victor. Pa, ihatid ko lang saglit si Francine. Good evening po, Mang Victor. Good evening din, Iya. Mauna na po ako. Pa, saglit lang ako Sige lang, nak. Kalmahan mo lang, Victor. Ay, Imelda. Ano bang dapat kong gawin? Napagtimpla na nga rin ng kape tong si Hana. Pa? Mapo ka muna dyan, nak. Teka, pagtitimpla lang kita ng kape. Okay, pa. Ito, kape. Thank you, pa. Hana, Yung nakita mo. Sige, nak. Mauna ka na. Hindi pa, go po. Kayo na po. Okay. Walang madaling paraan para sabihin to, anak. Actually, dinadaan ko lang sa mga biro to noon, pero gusto ko lang malaman mo na wala namang problema sa akin. Basta ang importante sa papa, masaya ka. Pasensya ka na din at pumasok na lang ako bigla-bigla sa kwarto mo kanina. Alam mo naman si papa. Hingi mo na lang din ako ng pasensya kay Francine, ha? Pa. Kaya wag kang matakot magsabi sa akin, ha? Laging bukas ang pinto ng papa para makinig sa'yo. Tayong dalawa na lang ang magkasangka sa mundo. Pag kailangan mo ako, makakaasa kang nandun ako. Okay? Yes, pa. Salamat. Sige na. Tama na itong drama-drama na ito. Nagugutom na ang papa. Kumain na muna tayong dalawa. Pa? Love you po. Love you too, anak. Hana. Yes, pa. Bigla ko lang naisip. Ano naman yun, pa? Manang-mana ka pala sa papa mo, ano? Po? Magaling ka rin talagang pipili ng makakapareha. Parang si papa, magaling pumili. Papa Ay, talaga, hindi ako nagbibiro, ha? Ay, kita mo naman ang mama mo, di ba? Maganda, elegante, higit sa lahat, matiisin. Natiis nga akong asawa, Ay, ito talagang tatay ko. Love you, anak. Kahit anong mangyari. Mga kamorkada, tanggap ko kung ano man ang anak ko. Kami na nga lang dalawa sa mundo tapos
Ako pa yung unang magtatakwil sa kanya? Di naman tama yon. Anak ko si Hana at handa akong gawin ang lahat para sa kanya. Mahal ko siya at susuportahan ko siya sa kung anuman ang landas na nais niyang tahakin. Siyempre may kaba akong nadama. Pero mas nangibabaw sa akin ang pagmamahal ko para sa aking butihing anak na si Hana. Ba, ang good ka ata ngayon ah. Ano meron? Wala naman. Wala daw. Kanina pa good mood eh. Hindi nga kita narinig sumigaw kanina sa warehouse. Kinabahan nga daw yung mga pahinante natin kasi good mood ka. Ganun ba? Sabihin na lang natin magandang takbo ng buhay ng pamilya ko. Okay na ba yon? Aba, may nalalaman ka pong magandang takbo ng buhay ah. Sabagay. Swerte ka naman talaga sa anak mo eh. Oo naman. Saan ka naman nakakita ng mabait, masunurin, tsaka matalinong bata. Minsan nga napapaisip ako kung ano bang ginawa ko para magkaroon ng ganun kabuting anak eh. Baka talaga eh no? Pati delivery mo may dating ah. Well, ako rin naman. Gusto ko rin na making mabait at matalino tong anak ko. Kumusta nga pala si Lenlen? Di ba malapit na rin mag-birthday yon? Okay naman. Ayun, magsiselebrate na ng 7th birthday niya sa Sabado. Kabilis naman ng panahon talaga yun. Oo nga. Dati karga-karga ko lang yun. Ngayon ayaw na magpabuhat. Big girl na daw. Maiba pala ako. Punta kayo ni Hana sa Sabado ah. May konting handaan kami para kay Lenlen. O sige ba, hindi kami atras ni Hana pagdating sa pagkain. Victor. Kung okay lang naman itanong ano, totoo ba yung balita na may girlfriend daw yung si Hana? Saan mo naman narinig yan? Usap-usapan lang naman. May nakakita daw kasi kay Hana na may ka-holding hands na babae. Totoo nga ba? Oo. May masama ba doon? Wala naman. Actually, gusto nga sana kitang tanungin. Tungkol saan naman? Paano mo hinandle yun? Hinandle lang alin? Na alam mo na ganun pala si Hana. Sa totoo lang, Charlie. Hindi madali, pero anong gagawin ko? Anak ko yun eh. Pag hindi ko tinanggap anong klaseng magulang naman ako, di ba? Wala naman nagbago sa pagtingin ko sa kanya. Mahal na mahal ko pa rin yung anak ko. Kaya bakit ako magbabago ng trato sa kanya, di ba? Tama ka naman. Pasensya ka na Victor sa tanong ko ha. Ang totoo niyan kasi curious lang ako. Kasi alam mo naman, may anak din ako babae. Paano kung pareho pala sila ni Hana, di ba? Hindi ko kasi alam kung paano i-handle yung ganun. Kaya kita tinanong. Alam ko naman na matatanggap ko kung ano man ang magiging buhay ng anak ko. Hindi ko lang alam kung paano ko makakatulong sa kanya. Well, pare, nagawa mo ng unang hakbang. Basta suportahan mo lang siya. Kahit anong mangyari, bigay mong suporta mo sa kanya. Salamat pre. Anytime. Tama na muna drama. Basta sa Sabado asahan ko kayo ni Hana. Matagal nang hinahanap sa akin ni Lenlen ng ate Hana niyo eh. Nakakaasa kayo pare. Ano mo nga naman. Nag-uusapan pa lang natin. Tumatawag na. Hello? Nak? Napatawag ka? Ba? Bakit parang umiiyak ka? Okay ka lang ba? Masusundo mo ba ako dito sa school? Pwede naman. Teka, ano ba nangyari? Sabihin mo sa papa. Punta ka na lang dito, pa, please. Sige, teka. Nasaan ka ba? Nandito ako sa University Clinic. Sige, hintayin mo ako dyan, ha? Okay pa. Ano nangyari pre? Okay lang ba si Hana? Hindi ko nga sigurado pare. Teka. Okay lang ba kung ibaba mo na dyan sa may tabi? Oo naman, sandali. Okay na ba dito pre? Pwede naman kita ihatid sa mas malapit. Hindi na pre. Importante din kasing ma-deliver tong shipment na to eh. Sige na. Okay na ako dito. Tumuloy ka na sa drop-off ha? Sige. Mag-iingat ka pare. Salamat. Balitaan mo ako ha. Sige. Salamat ulit Charlie ha. Anytime.
Excuse me, nurse. Nandito ba si Hannah Garcia? Yes po, diretso lang kayo sir doon sa infirmary. Salamat. Okay po. Ay, Diyos ko, sana okay lang. Hannah? Papa, Hannah, sige na. Sabihin mo sa akin, ano ba nangyari? naglalakad lang kami ni Francine papasok ng school. Tapos biglang may tumama sa ulo ko. Tapos may dalawang lalaking lumapit sa amin. Sumisigaw sila, Papa. Kadiri kayo ng babae para sa lalaki lang. At kung ano-ano pa. Saka sila tumakbo papalayo. Balak nila saktan si Francine pero naharangan ko sila. Okay ka na ba? Nak, anong masakit sa'yo, ha? Sigurado ka bang okay ka lang, anak? Ha? Dali na, sabihin mo na sa papa. Nak. Kay tagal nilihim, nilalaman ng damdamin, na itanong pa sa sarili ko, puso ko ba'y depektibo? Ibinaon ng kailalim, liwanag ko'y tinago sa dilim. Dahil ang itim ay para lang sa puti, ba't nakikita ko'y bahaghari? Di naman sinasadya ang mahulog sa isa't isa. Sadya lang na pinag-isa ang puso ko at puso niya. Di man pagmamahal ko'y walang hangganan. Dahil ang itim ay di lang para sa puti,
kasalanan ba kung nagmamahal ako? Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tanggap. Walang magulang na gustong makitang nasasaktan ng anak nila. Wala. Ulitin ko, wala. Hindi ko na lang pinakita kay Hana pero talagang galit na galit ako noong mga oras na yon. Galit na galit ako sa mga taong kayang manakit ng iba na walang mabuting dahilan. Galit ako na may taong kayang saktan ng anak ko na walang ginagawang masama. Hindi ko nga napapagbuhatan ng kamay ang anak ko tapos may mananakit lang sa kanya ng ganon. Hindi talaga tama. Mga kamorkada, kahit na galit ako, kinimkim ko lang lahat yun. Hindi galit ko ang kailangan ng anak ko ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal at kailangan niya ng assurance na kahit may nangyaring masama sa kanila ay ligtas ang mundo para sa katulad niya na nais lang naman magmahal. Hana? Nak, labas ka na dyan. Nakaluto na ako. Teka, nasa na nga ba yung malaking mangkok at ang masali na tong sabaw? Hana? Nak? Good morning, Pa. Tanghali na, nak. Mahaba-haba na rin yung naging tulog mo. Ganun ba? Teka pa, tulungan na kita. Hindi, ako na. Kaya ko na to. Sige na, maupo ka na. Eto. Pinagluto kita ng sinigang na bangus. Pampaganda ng mood mo. Salamat, Pa. Tara, maupo ka na rin, Pa. Sabayan mo na ako kumain. Kuha ka ng maraming kanin. Masarap ang ulam. Sige, Pa. Kumusta palang pakiramdam mo? Okay naman na, Pa. Tumatalab naman na yung niresetang gamot. Mabuti naman kung ganon. Si Francine, kumusta na? Okay naman, Pa. Medyo na-trauma rin. Hindi pa rin daw siya makapasok ng classes niya kasi natatakot pa rin. Ganun ba? Ikaw ba, anak? Kaya mo na bang pumasok ulit? Pwede namang hindi ka rin muna pumasok. Ako na lang kakausap sa university mo para magpaliwanag. Hindi, Pa. Okay lang ako. Kaya ko nang pumasok. Kung yan ang desisyon mo, sige. Nak. Yes, Pa. Huwag mo sanang mamasamain, ha? Naisip ko lang naman. Para lang din sa kaligtasan mo at ni Francine. Baka mas maganda huwag na muna kayong, alam mo na, masyadong maglapit pag nasa labas kayong dalawa. Anong sinasabi mo, Pa? Huwag muna kayong masyadong malambing sa isa't isa pag nasa labas kayo. Para lang safe kayo ni Francine. Wala na pala akong ganang kumain, Pa. Mauna na po ako. Hana! Cheers, pare. Cheers. Salamat sa pagpunta, pare, ha. Sensya na. Biglaan tong inuman natin. Walang problema, pre. Anytime naman ako Basta, hindi galit si Mrs. Basta na nga pala si Diana. Okay naman. Kagagaling lang niya sa sakit pero okay naman na. Buti naman. Sige na, kwento mo na. Pare, nagkamali yata ako sa mga nasabi ko kay Hana. Tulad ng? Ano ba to? Hindi, nasabihan ko kasi yung bata na baka pwedeng wag muna silang masyadong magdikit ng girlfriend niya. Yung akin lang naman, para safe silang dalawa. Hindi yata naging magandang dating kay Hana. Nako, mahirap nga yan. Kaya ba wala pa rin siya hanggang ngayon? Umiiwas sa'yo? Ganun na nga. Ewan ka ba, pre? Suportado ko naman tong si Hana. Kasi syempre, nag-aalala rin ako para sa kaligtasan niya. Ano ka ba, nagkamali yata ako? Mahirap nga yan, pre. Tama ka naman. Wala ka namang gusto kundi masiguradong okay ang anak mo.
Sa kabilang banda, mukha kasing pinipigilan mo siya eh. Mahirap. Yung mga ganitong pagkakataon na hinihiling ko sana nandito na lang si Mrs. Alam na alam niya ang dapat sabihin sa kahit anong pagkakataon. Lagi siyang may solusyon sa kahit anong problema. Matagal-tagal na rin wala si Imelda, ano? Oo, pre. Walang araw na lumipas na hindi ko siya naiisip. Litong-lito ako ngayon. Hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Idaan mo sa panalangin, pre. Kilala kita. Mabuti kang tao. Tsaka ko na, pag nilapit mo sa Panginoon yung problema mo, siguradong bibigyan ka niya ng solusyon. Sana nga, pre. Sana nga. No, cheers muna ulit, oh. Cheers. Cheers, pare. Pa? Ana, ikaw pala. Kailan ka pa nagsigarilyo ulit? Di ba sinabihan na kita before? Ha? Oo. Hindi, ngayon lang to, anak. Titigil ko din bukas. Mukhang naparami ang inom nyo ah. Konti lang. Kasama ko si Charlie kanina. Matagal na rin kasi kami hindi nakakainom eh. Magliligpit na nga ako. Diyos lang muna ako saglit. Tulungan na kita pa. Wag na. Okay na to. Sige na, pumasok ka na sa loob. Magpahinga ka na. Isang stick lang ha. Mauna na po ako sa loob. Promise. Sige na, mauna ka na. Okay po. Pag gusto mong magkape, magsasalang po ako ng tubig. Sige na, salamat. Nasa may lamesa yung kape mo pa. Salamat. May uwi pala akong lomi. Humigop ka na rin ng mainit ng sabaw pa. Ikaw ba, anak? Hindi ka ba kakain? Halika, sabay mo na ako. Kuha lang ako ng mangkok pa. Sige lang. Kumusta palang naging lakad mo? Okay naman pa. Nagkita lang kami saglit ni Francine. Kumusta na raw siya? Medyo okay na daw pa. Magpapahinga lang daw siya this week then. Balik school na rin siya. Buti naman kung ganon. Nak. Pasensya pala sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko naman gustong sumama ang loob mo sa akin eh. Kilala mo naman ang papa. Ikaw lang naman ang inaalala ko. Pasensya na, ha? Okay lang po. Hindi niyo kailangang humingi ng pasensya. Naiintindihan ko naman po yung gusto niyong sabihin eh. Huwag po kayong mag-alala. Magdodoble ingat po kami ni Francine simula ngayon. Basta anak, suportado ko kayo, ha? Nagpasensyahan mo ako minsan, sadyang protective lang ang papa. Love you, anak. Love you too, pa. Aaminin ko, nagkamali ako. Mali ang mga nasabi ko kay Hana. Inisip ko kasi agad kung paano ko mapoproteksyonan ng anak ko. Hindi ko naisip kung ano mararamdaman niya. Mga kamorkada, yun na yata ang pinakamasamang nagawa ko sa anak ko. Pinilit ko siya magbago. Hanggang ngayon napapaisip pa rin ako kung bakit yun ang naisip kong paraan. Hindi kailangan magbago ng anak ko. Kailangan magbago ng mundo para sa kanila. Mga kamorkada, akala ko talaga nalagpasan na namin ni Hana ang pinakamahirap na pagsubok. Kamali pala ako. May darating pa palang matinding suliranin na talagang sumubok sa tatag namin bilang mag-ama. Hana, maaga ka yata nagising ngayon. Pa, buti gising ka na. Upo ka lang dyan. Akong bahala sa umagahan natin today. Aba, ano meron? Teka,
Birthday mo ba? Hindi ba sa September pa ang birthday mo? Teka, birthday ko ba? Papa talaga, hindi ba pwedeng gusto ko lang ipagluto ang the best pa na papa sa buong mundo? Oh, wow naman. Sigurado ka lang, ha? Wala ka bang sakit? Baka may kailangan ka. May bibilin ka ba, ha? Pa naman sabing wala nga. Sigurado ka, ha? Ilalabas ko pa naman yung wallet ko. Well, okay din naman kung bibigyan mo ako ng 500 pang shopping. Sabi din. Malapit na po kasi yung anniversary namin ni Francine. Gusto ko sana siyang ibili ng regalo. Ganun ba? O sige. Ito. 1,000 yan, ha? Ibili mo ng magandang regalo si Francine. Yes, pa. Thanks, pa. Mwah! You're welcome. Teka, parang umuusok na yung niluluto mo. Oh my God! Di mo naman sinabing barbecue pa lang ulam natin. Hoy pa, hindi naman sunog na sunog, slight lang. Lightly charred ang tawag dyan. O, diba? Social. Lightly charred. Sige na, iyain mo na yan para makakain na tayo. Okay po. Hana, magkikita ba kayo ni Francine ngayong araw? Yes pa, actually, siya nga nag-set na magkita kami today. Ganun ba? Kailangan po ba ng pera? Ay, hindi na pa, ox na to. Sige, basta kapag kailangan mo pa, mag-message ka lang. Sesendan kita sa cellphone mo. Okay pa. Siya, tara na, kain na tayo. At ako yung magang kailangan sa trabaho. Akin na yung lightly charged mo na yan. Hello, ma'am? O Victor, ikaw na pala yan. Pasok ka. Pinapatawag niyo raw po ako. Oo. Eto, maupo ka muna. Salamat po. Dederechohin na kita, Victor, ha? Alam kong marami kang ginagawa pa. Hindi naman na siguro sikreto sa'yo na maganda ang naging performance ng kumpanya natin simula nung ikaw yung nag-manage ng warehouse. Yes, ma'am. Ngayon, dahil dito, natutuwa ang mga investors natin. Sa sobrang tuwa nga nila nagpadala pa ng konting bonus para sa management syempre kasama ka na doon. Kaya eto, tanggapin mo itong munting regalo mula sa itaas, ha? Deserve mo naman yan. Ma'am, thank you po. Malaking tulong po yan. Walang anuman yon. Basta tuloy mo lang yung magandang ginagawa mo, ha? Tiyak na pagpapalain ka pa. Makakaasa po kayo. Thank you po ulit. Sige na. Bumalik ka na doon. Sige po, ma'am. Thank you. Teka nga, matawagan nga si Hana. Tiyak matutuwa din to. Sabay cellphone ko. Ito, teka. Hello, Hana? Nak, bakit ka umiiyak? Okay ka lang ba, ha? May nangyari ba? Papa. Nasaan ka? Nasa bahay ka ba? Teka, hintayin mo ako dyan. Uuwi na ako. Diyos ko, sana okay ka lang, anak. Hana? Hana, anak, nasaan ka? Hana? Diyos ko, Hana. Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Francine, wala na kami ni Francine. Bakit? Ano ba nangyari? Pa, hindi kasi ayaw na raw ng parents niya sa akin. Kasi pahamak lang daw ako. Pag hindi daw siya nakipag-iwalay sa akin, itatakwil daw nila si Francine. Huwag na raw siyang makikipagrelasyon sa tulad ko. Sa tulad ko ba? Hana. Bakit ganun? Parang napaka-unfair naman. Naiintindihan ko naman kung natatakot sila para kay Francine. Pero parang paghiwalayin kami, parang mali pa. Hindi lang ako handa noon. Pero kaya ko naman ang ipagtanggol si Francine. Bakit ganun? Hindi ko naman piniling maging ganito. Hindi ko naman pinili ito. Pero bakit ganun? Ano bang mali sa akin ba? Anong mali
sa akin. Walang mali sa'yo. Anak, ano ka ba? Huwag mong isipin na may mali sa'yo. Kung walang mali sa akin, bakit ayaw ng mga tao sa akin? May nagawa ba akong mali? Nagawan ko ba sila ng masama pa? Bakit ayaw nila sa akin? Hindi ko naman gusto to. Hindi ko to ginusto. Hana. Anong mali sa akin? Hana. Walang mali sa'yo, anak. Huwag mong iisipin na may mali sa'yo, ha? Hayaan mo sila. Kung ayaw nila sa'yo, hayaan mo sila. Kilala mo ang sarili mo. Ha? Mabuti kang bata. Mapagmahal. Yan ang importante. Hayaan mo sila. Ang importante, kilala mo ang sarili mo, ha? Papa. Saka nandito ako. Ako. Mahal na mahal kita, anak. Hindi kita iiwan kahit na anong mangyari. Nandito ang papa, ha? Magalit na ang buong mundo sa'yo pero ang papa nandito lang. Nandito ako para ipakita sa'yo na may nagmamahal sa'yo ng buo at totoo. Kaya sige na, anak. Iiyak mo lang ngayon. Ibuhos mo lahat ng sama ng loob mo sa akin. Tatanggapin ko lahat yan. Sige na. Umiyak ka lang. Maniwala ka. Bukas magiging maayos din ang lahat. Maniwala ka sa akin. Napakasakit na makitang nahihirapan ng anak ko. Napakasakit makitang tuloy-tuloy ang pagbuhos ng luha niya. Mga kamorkada, nung mga oras na yun, malapit na rin akong bumigay. Pero pinigilan ko sarili ko. Kailangan ako ng anak ko ng mga oras na yun. Hindi namin afford na mag-breakdown ng sabay. Kailangan may sumuporta sa kanya at ako lang ang makakagawa nun. Napakalupit ng mundo, no? Bakit pinaparusahan ng mga taong wala namang ginawang masama? Nagmahal lang naman ang anak ko. Bakit siya pinapahirapan? Dinamdam ni Hana ng husto ang paghihiwalay nila ni Francine. Bilang ama, gusto kong saluhin ang lahat ng lungkot na nadarama niya. Gusto kong pauwiin ang lahat ng sakit na meron ng anak ko. Naayos mo na ba yung mga gamit mo, anak? Ha? Yung gamot mo, nainom mo na ba? Sigurado ka? Sige. Malapit na ako matapos dito. Okay. Mag-uwi na lang ako ng pagkain, ha? Huwag ka na magluto. Yes, nak. Okay, sige. Love you. Malalim mong pinagugutan mo nun, pre, ah. Okay ka lang ba? Oo. Sigurado ka? Okay lang ako. Okay. Si Hana, kumusta na? Ayun, madalas pa rin inaansayat yata. Nakapagpatingin naman na kami. Pero ewan ko ba, pre? Iba na talaga si Hana. Sobrang laki ng pinagbago niya simula nung iwan siya nung girlfriend niya. Ganun ba? Hindi ko na nga alam ang gagawin ko, pre. Gusto kong tulungan si Hana pero hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Pakiramdam ko tuloy parang nagkukulang ako bilang magulang para sa kanya. Pre, huwag mong isipin yan. Alam naman nating lahat na mabuting magulang ka. Sadyang may pagkakataon lang talaga na hindi natin kayang kontrolin. Pero bakit ganun? Pakiramdam ko talaga bigo ako eh. Hindi ko nagawang protektahan si Hana. Pre, may mga bagay talaga sa mundo na kahit anong gawin natin, hindi natin maintindihan. Ang pwede lang natin gawin samahan yung mga taong mahal natin habang nilalakad nila yung mahirap na daan na yun. Hirap. Talagang mahirap.
Wala namang nagsabing madali ang maging magulang, di ba? Saka, huwag ka mag-alala. Nagawa mo naman yung unang hakbang. Tinanggap mo na may problema. Sinamahan mo siya magpatingin. Ngayon, ang gagawin mo na lang samahan siya kung saan man siya mapunta. Okay? Salamat, pare. Wala nga naman. Hindi naman na sikreto sa'yo yung pinagdadaanan ko nun. Wala akong magulang na sumama sa akin nung hirap na hirap ako. Buti na lang talaga nakilala ko si Mrs. Pero naalala ko nun na araw-araw kong hinihiling na sana may kasama ako nun. Mabuti kang tatay, Victor. Huwag kang bibitaw. Salamat. O siya, malapit na tayo sa warehouse. Malapit ka na makauwi. Oo nga Ay, bago ko makalimutan, pakisabi naman kay Hana na kinukumusta siya ni Lenlen. Miss na daw niya ang ate Hana niya Makakarating, pare. Mag-schedule nga tayo ng outing nang makapag-banding naman yung mga bata. Tingin mo? Magandang ideya yan. O sige, ako na magpuplano. Mag-uusap lang kami ni Mrs. tapos babalitaan kita ha. Sige. O Lenlen, dahan-dahan lang ha. Huwag ka lalayo. Diyan ka lang sa mababaw. Pre, saan mo gustong ilagay itong mga cooler? Ay, diyan na lang sa tabi ng ihawan, pre. Eto na po yung mga toiletries. Saan ko po pwedeng ilagay? Diyan na lang sa may cottage. Okay po. Ano pre, okay na ba to? Maganda, pre. Saan mo ito nahanap? Yung tita ko kasi, nakapunta na dito dati. Nakita ko yung mga picture sabi ko, mukhang maganda. Oo nga, ayos. Okay na po yung mga gamit. Salamat, Hana. Sige, anak. Samahan mo muna si Lenlen sa beach. Mag-enjoy muna kayo doon. Mag-ayos na kami ng Tito Charlie mo dito. Okay po. Laki din ng pinagbago ni Hana. Oo nga Sana makatulong tong outing na to sa kanya. Sige na pre, ako na bahala dito. Sisimulan ko lang mag-ihaw ng mga liempo. Sige na, samahan mo na si Hana. Mag-enjoy ka rin kahit papaano. Sigurado ka? Oo pre, sige na, enjoy! Nak, pwede ba kitang tabihan saglit? Sige lang pa. Ano, nag-enjoy ka ba? Yes pa. Nak, di ko alam kung paano sasabihin sa'yo. Kilala mo naman ng papa. Laging nag-aalala. Okay ka lang ba? Ito pa. Recovering. Maganda yan. Nakatulong ba yung gamutan mo? Yes pa. Thank you po. Okay. Thank you pa. For everything. Wala yun, Nak. Sabi ko naman sa'yo, diba? Basta pag may kailangan ka, darating at darating ang papa para tulungan ka. Saka mahal na mahal kaya kita. Ikaw ang favorite kong anak Papa talaga Namiss ko yan. Ang alin pa? Yan. Makita ka nakangiti. Matagal-tagal na rin nung huli kitang nakitang masaya. Pa? Pasensya ka na kung lagi kitang pinag-aalala ha. Lagi ko nalang pinapasakit yung ulo mo. Hana. Pasensya rin kasi lagi kitang pinahihirapan. Nak, tama na. Never mo akong pinahirapan. Huwag mo isipin na pinapahirapan mo ko. Alam mo, sa lahat ng naging trabaho ko, ang pagiging tatay mo ang pinakagusto ko. Wala kang pwedeng gawin para mahirapan ako, ha? Mahal kita Tayong dalawa na nga lang ang magkasama sa buhay tapos hindi pa tayo magtutulungan. Kaya tama na yung pag-isip mo ng mga ganyan. Okay lang si Papa. Laging okay si Papa. Lagi ako nandito para sa'yo. Salamat. Basta, lagi kang ingiti ha. Makita lang kita nakangiti, okay na si Papa. Yes pa. Nga dito.
Payakap nga sa unika iha ko. Love you pa. Love you to, anak. May kanya-kanyang landas ang bawat isa. Iba-iba tayo ng mga nararanasang sarap at hirap sa buhay. Bilang isang magulang, bukod sa buhay na tinatahak natin, nakatutok pa rin tayo sa landas na nilalakaran ng mga anak natin. Lagi tayong nauuna para maglagay ng mga tanglaw sa daan para kung madapaman sila, may liwanag silang aasahan sa dulo. Lagi tayong nauuna para siguraduhin na maayos ang daan patungo sa mga pangarap nila. Matagal ang naging recovery ni Hana. Pero masaya akong sabihin na unti-unti natututunan na niyang bumangon. Pangako ko naman sa kanya na kahit anong mangyari, nandito lang ako. Sana lang talaga magawa ko lahat ng kaya kong gawin para kahit wala na ako sa mundong ito, iiwan ko si Hana na may baong pag-asa. Hanggang dito na lang ang kwento ko mga kamarkada at maraming salamat sa pakikinig. Lubos na gumagalang, Victor. I want a world with no police, a land with no bigots. I want a place with no haters. No haters. A universe with no passion. No passion. Remember one day we're all gonna die, and this makes us mortal and equal. I'm dreaming of an ideal world, but it's a world that is real to me. If it's not here yet, then do not forget that I ain't here to be you. I'm here to be me. I'm here to be that's what life is all about. For you and me, for you and me, who are different with who we love and who we made with same human destiny. I am dreaming of an ideal world, but it's a world that is real to me. If it's not here yet, then do not forget that I ain't here to be you. I'm here to be. I am dreaming of an ideal world, but it's a world that is real to me. If it's not here yet, then do not forget that I ain't here to be you. I'm here to be me. I just wanna be happy. Just wanna live, just wanna love, wanna be happy, wanna be free. Just wanna live, just wanna love. I just wanna be
Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. #Dear M.O.R. Tanggap.